Okay, para po sa video natin ngayon, mag-share lang po kami ng tips kung paano ginagawa namin para makapag-cycle ng tank ng mabilisan lang. Kumbaga hindi nyo na kailangan maghintay ng ilang linggo para makapaglagay ng isda. Kumbaga yung papakita ko sa inyo dito, kahit within 24 hours lang, pwede na kayo maglagay ng isda sa aquarium nyo. Kaso itong method na to ay para lang po sa may mga extra tank, para naman po dun sa mga first time lang magkaroon ng aquarium. Gagawan din natin siya ng separate video kung paano magiging effective yung pagsacycle nyo ng tank at maiwasan nyo din na mamatayan ng mga bago nyong isda at iba pang mga inhabitants sa tank nyo, no? Lalo na yung mga shrimp. Medyo maselan kasi yung mga yan, lalo na sa water parameters. At ayan, no, para sa video natin ngayon, ang setup lang natin ay itong blue 5 gallon tank. Yung red, isave na lang natin para sa next video kung paano naman mag-cycle ng tank para sa mga newbie, sa mga beginners na gustong mag-try mag-alaga ng mga aquatic pets, no? Ayan, bali ayan, lalagyan lang natin ng tubig tong 5 gallon. Siguraduhin yung walang chlorine, no? Kung may chlorine man yung tubig sa inyo, pwede naman kayong gumamit ng dechlorinator. Yung sa amin kasi ay deep well. Makikita nyo naman, matagal na stock tong tank na to, kaya wala pa siyang beneficial bacteria. Ayan, napakasimple lang ng gagawin natin dito. Tulad nga ng sabi ko, itong video na to ay para sa may mga multiple tanks na katulad namin. Paano ba ginagawa namin? Ganito lang po. Ayan, ang ginagawa po namin, naglalagay lang po kami ng mga extra filter sa bawat tank namin o kung saan man siya pwedeng ilagay. Para po pag nag-setup kami ng bagong tank, ay kinukuha lang po namin tong filter na may stable colony na ng beneficial bacteria at ilalagay lang namin siya sa bagong setup na tank. Tulad po nitong ginawa natin dito. Yan, bali ilalagay lang po natin yung filter, lalagyan natin ng aeration. At ayan na po, ayun lang po ang gagawin nyo. Pwede na po kayong maglagay agad ng isda dyan. Ganun lang po kasimple yung method na ginagawa namin, no? At para mapatunayan din po na proven tong gantong method, maglalagay na din po tayo ng isda ngayon. Kasi meron ako dito mga danyo fry, no, na makikita nyo naman 2.5 gallon lang tong tank nila masikip na, kailangan nila ng mas malaking lango yan para mas mabilis silang lumaki o sa madaling salita hindi sila mabansot. At yan, ito ang ating mga danyo fry. Ito yung mga long fin natin nung nalimutan ko na kung pang ilang batch to At ayan, nasa 2.5 gallon sila. Yan, meron tayong 3 tubs dito kasi plano ko sila paghiwa-hiwalayin, yung sa malaki, sa maliit. Tapos naglabas din ng kulay blue yung mga danyo kahit galing sila sa neon green na parents. Gusto ko din i-keep yung blue, tapos try din natin, i-breed ko din pagtagal, pag ready na sila. Ito yung mga danyo fry natin, makikita nyo naman hindi pantay-pantay yung sizes nila. Syempre may malakas kumain at may mahinang kumain, kaya yung malalakas kumain, nauna silang lumaki. At makikita nyo din dito yung mga nagkulay blue. Ayan, pero long fin din sila ito nga pala yung ano ko, no? Yung unang batch. Ayan. Meron na tayong mga soon to be breeders ng long fin danyo. Kaso hindi pa kita yung gender nila, no? At ito na, na-separate ko na yung malaki sa maliit. Tapos na pag-desisyonan ko na magkasama na lang yung blue at yung malalaking green. Saka ko na lang hihiwalay, okay lang naman yan. At yung maliliit naman yung ilalagay natin dun sa sinycle natin na tank, yung blue na 5 gallon. Ayan, liliit na nila, no? Sana makahabol sila ng size. Ayan nga pala yung tab ng parents nila, puro male lang nandyan. At ayan, i-acclimate na natin tong mga fry ng danyo dito sa 5 gallon na sinetup natin kanina. Siguro kahit mga 15 to 20 minutes pwede na yan, para lang makapantay yung temperature ng tubig, no? At ayan, after 20 minutes ay pinakawalan ko na din sila dun sa 5 gallon na bagong setup. Ayan, makikita nyo naman, no? Tapos ito yung malalaki, may extra 5 gallon din ako, dito ko na lang sila nilagay. Kaya no problem naman tong tank na to, matagal na tong running
Diyan na sila lalaki. Ayan, closer view. Closer look pala para sa ating mga fry. Sa newly setup natin na 5 gallon. Nag-a-adjust pa sila, no? Babalikan natin yan bukas para makita nyo kung ano yung result. At ayun na nga, kinabukasan, mapapansin nyo wala na din yung bubbles sa salamin. At tatry na din natin silang pakainin ng baby brine shrimp. Ayan, makikita nyo naman na active pa din sila. At naka-adjust na sila sa bago nilang tank. At ayun po, no, para po sa mga magtatanong kung bakit ba kailangan cycle yung tank, ano ba yung benefits nun, hindi ba pwede na pagkalagay ng tubig, maglagay na agad ng isda. Yun po yung mga kalimitan na mistakes na nagagawa ng mga fish keeper, no? Yung lalo po sa mga newbie, kahit naman po ako nagdaan sa ganon. Kailangan po kasi ng beneficial bacteria sa tank kasi sila yung nagbe-breakdown sa ammonia, breakdown nila pa nitrite, breakdown pa nitrate, hanggang sa maging habitable na para sa mga isda natin, no? Kasi kalimitan yan, mapapansin nyo kung hindi fully cycled yung tank, mataas yung ammonia levels, paglagay nyo na isda, makikita nyo kinabukasan pwedeng patay na yung isda, o kaya nasa isang sulok lang yung isda, o pwede naman din na parang naghihingalo siya sa taas ng tubig. Yun po yung magiging cons kapag hindi po cycled yung tank o walang sapat na beneficial bacteria para sa kanila. At yun lang po para sa video na to. Sana po may natutunan kayo kahit kaunti. At sa susunod na video po natin ulit ay yung pagsacycle ng tank para sa mga newbie na gustong mag-try mag-alaga ng aquatic pets. Maraming salamat po ulit sa mga manonood nitong video na to. At sa susunod na video po ulit, stay safe po sa lahat at God bless.